Low class, naranasan niyo na ba na ma-down? Yung tipong nakarinig ka ng word na, ay, di mo kaya yan. Or iniisip mo na kung anong sasabihin sa'yo ng mga kaklase mo or nung mga kasama mo o nung taong nakikinig sa'yo. O baka na-down na yung section mo, nyo. Last time nga, sa GC namin, nabasa ko yung message ng president ko. Sa advisor kasi nila ako. Nabasa ko na sabi doon na maingay yung klase nila. Tapos sabi nung may nagsabi sa kanila na kaya pala maingay, lowest section. Kahit sino naman siguro makarinig nun, malulungkot and masasaktan doon sa magkasabing lowest section. Kumbaga, from that thing na na-labelan ka na ng parang for the whole year, ganun na yung section mo. Hindi ba pwedeng, baka pwede pang magbago tong ganito ganyan, 'di ba? Parang sobrang bigat na na label tapos parang dineclare mo na ganun. Pero natuwa ako sa president ko. Sabi niya, classmate, okay lang ba na umayos na tayo? Wag na tayong maging aware na tayo na wag mag-ingay. Kasi bilang presidente nyo, nalulungkot ako na makarinig ng mga ganyang word. Kaya ayusin na natin. Nakakatuwa lang kasi nga hindi inano ni president yung hindi niya pinalay yung blame game na kasi ito si ganyan ang ingay kasi yung dapat hindi sila nagsasalita ng ganyan but instead she take action na sabihan yung mga kaklase niya na umayos kasi may problem din naman talaga. And nakita ko yung she take na maging responsible dun sa nangyari. That's why she leave na magsabi sa klase namin. And sobrang na-appreciate ko siya and nag-thank you ko sa kanya. And also, yun nga, nung college, naalala ko lang, may something na down din na down ako ng pero naging automatic na naman sa akin yung mga ganung bagay kasi ang laki ng gap. May problema kasi ako nung sa college about sa pagsasalita. Kasi nga hindi ako ganun ka nag-effort na mag-practice magsalita. Nag-effort na lang talaga ako nung feeling ko na nadadown na ako, napapahiya ganun. Pero yun nga, nung college, second year college, mga math major kami. Siguro mga 25 ata kami nun. 25. Binigyan kami ng professor ko ng tigi-tigisang topic. And yung topic na nakuha ko ay introvert versus extrovert. Mabilis lang yung topic. Pero nung time na yon hindi ko pa mag-explain talaga. Kaya parang ang ginagawa ko ata yun, kinakabisado ko yung pinapresent ko. So, mahaba rin yung preparation, 1 or 2 weeks. Kaya ang ginawa ko sa bahay, practice dito, puno, paano magbumate, ganito, ganyan.
So, dumaan yung ano, yung Friday. Pumasok ako ng pa paakyat ako sa UDM, second floor. Nararamdaman ko na yung takot, kaba. Iniisip ko pa lang yung mga kaklase ko, tapos yung professor ko na strikto and diretso magsalita. Nararamdaman ko na yung nginig sa katawan ko and yung bigat ng balikat. So, ewan ko, maglalakad ako sa papasok na, malapit na ako dun sa room. Parang ayoko pumasok. And sabi ko sana nakagat na lang ako ng aso para may reason ako hindi na mag-report. Kaso nandun na ako and nag-practice talaga ako. So, pagkapasok ko, late ako, inaantay nila ako. Kasi ako na talaga yung magre-report. Ako yung nakatoka nung araw na yun. Kaya inaasahan talaga ako na hindi pwedeng umabsent. So, pagkapasok ko, may table. Dala-dala ko yung bag ko. Nilagay ko lang sa gilid. Hindi ko matingnan yung mga kaklase ko and hindi ko matingnan si Sir. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung pagre-report, pagdi-discuss. Pero, sige, sabi ko, kaya yan. Maraming beses na naman akong nandito and napahiya, and hindi ko naman tinitake as napahiya. I take it as a challenge. Pero nandun na yung mahihiya ka syempre. Kasi nga, inaabot talaga lagi ako ng kaba. So, nilagay ko na yung poster, ng drawing pa ako nun. Sinimulan ko yung report. Sabi ko, good morning classmate. Pag-usapan natin yung introvert versus extrovert. Sabi, good morning classmate, good morning sir. Pag-usapan natin yung introvert versus extrovert. Yun yung sinabi ko. Na-explain ko siya. Marami akong sinabi. Ang haba. Mga 2 to 3 minutes. Mahaba na sa akin yan. Pinaliwanag ko, ang introvert, mas nag-energize siya pag mag-isa lang siya. Yung extrovert naman, mas nag-energize siya pag maraming nakapaligid sa kanya. And inilaaborate ko yun. Kabisado ko yun nung time na yun. Pero, yun nga, yung pala, ako lang pala yung nakakarinig dun sa sinasabi ko. Hindi pala ako narinig ng mga kaklase ko and ni Sir. Kaya ang ginawa ni Sir, yung professor ko, nandun sa likod. Sinabi niya, manikad. Yung report mo, hindi ko maintindihan. Parang radyo na walang signal, na sira. Na nya. Hindi ko maintindihan. Tahimik ako nun. And inaantay ko na lang kung anong masasabi niya sa akin. And kailangan ko i-accept kung ano yung masasabi niya or may mali naman talaga sa akin. So, after nyan, may sinabi pa siya. Yan ba yung maguguro? Sabi ni Sir. Kaya mo bang maguro? Hindi pwede yung ganyan na mahina yung boses mo, hindi umaabot dito sa likod. And choppy. Parang radyo na walang signal. Tahimik ako nun and nasa isip ko, napopersuade ako ni Sam na wag na, hindi na ako maguguro. Mahina talaga boses ko and hindi ko kaya magsalita sa harapan. Nasa isip ko ganun. Pero tahimik lang ako. After nun,
Sabi niya, sige, lagyan mo nga ng ano, ng label yung ano, yung, yung topic mo. Sabi niya, pinaulit niya, lagyan mo ng label yung topic mo. Inulit niya, lagyan mo ng label yung topic mo. Hindi nagpo-process sa akin yung word na label kasi hindi ko alam yung word na label. Hindi ko alam kung anong gagawin kasi hindi ko alam kung ano yung word na label na ibig sabihin ni Sarah. Kaya pinaulit-ulit niya, label. Lagyan mo ng label. Sobrang awkward na sa klase. Nakikita ko yung concern ng mga klase ko. Gusto nilang ituro sa akin kung ano ibig sabihin ng label. Pero sarado na yung utak ko na hindi ko na alam kung ano yung, kung paano ko gagawin yung label, ano ba ibig sabihin nito. Pumapasok na lang sa utak ko na hindi ko alam to. Kaya sinabi ko na kay Sir, Sir, hindi ko po alam yung label. Nakita ko yung mukha ni Sir, yung disappointment niya sa mukha niya. Mararamdaman mo yung yung sinasabi ng mukha niya and utak niya na label, di mo alam. So sinabi na lang ni Sir na lagyan mo ng guhit para ma-emphasize yung topic mo. Lagyan mo lang ng guhit o kaya lagyan mo ng box o lagyan mo ng circle. Ayun sabi ni Sir. Tapos ngayon meron pa. Tinanong niya pa, ano yung ibig sabihin ng, sige, ano yung ibig sabihin ng appropriate? Ayan, yung word na yan. Yung una naman ako. Appropriate, hindi ko alam yung word. Sobrang nahiya ako nun and na-feel ko talaga na down na down ako and sobrang dami ko pang kailangan kaining bigas talaga. Ang dami kong hahabulin. Ang laki ng gap ko in terms of presentation and sa communication. Even sa English. And ayun, laging nangyayari yun. Pero ang na-realize ko nga na go. Parang nangyari, naging automatic na sa akin na sige, go. Isipin niyo sa akin kung anong gusto niyo isipin. Basta ako mag-i-effort ako na mag-i-effort. Parang naging manhid na ako sa kahihiyan. Na-realize ko na let them think what they want to think sa akin. Kumbaga, hindi ko naman kayang kontrolin kung anong sasabihin niya sa akin eh. Kasi wala eh. I mean, ganito pa ako ngayon sa ngayon eh. Hindi pa nagbo-boom yung effort ko na mag-practice yung practice and practice. For now, eto muna. So, hindi ko na i-stressin yung sarili ko na isipin pa kung anong dapat niyong isipin sa akin. Kumbaga, naging manhid na yung utak ko na, sige, go, wala. Kailangan ko eh. Kailangan ko mag-present eh. Pag hindi ako mag-present, wala eh. Hindi ako gagraduate eh. Natutunan ko na, sige, bahala kayo mag-isip dyan, let them na isipin kung ano yung gusto nyong isipin. Hindi ko kayong kontrolin yung utak yung isip ni Joshua. Hindi ko kayang kontrolin kung ano sasabihin sa akin ni Sir. Hindi ko kayang kontrolin kung ano sasabihin sa akin ni Jana. Kaya hindi ko na sila isipin. Mag-focus ako kung ano yung kaya kong kontrolin. Ako. Kaya kong kontrolin yung effort ko. Mag-i-effort ako na mag-i-effort. Magpa-practice na magpa-practice hanggat sa maging magaling. Sa ngayon, hindi pa kasi hindi pa nag-bloom yung effort ko. So, I just want to point out, Les, na
Sa ngayon, you let them. Or you let them. Pabayaan nyo sila. Kasi hindi mo naman, yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, huwag mo nang pag-aksayan na isipin. Kasi mauubos lang yung oras mo, magkikreate lang yun ng fear, ng anxiety, procrastination, or pwedeng mag-quit ka na totally, mag-cutting ka na, umabsent ka na. Pabayaan nyo sila. Basta ang gawin mo, you need to put effort, focus ka sa sarili mo na improve where you are in control. Yun nga, in terms of protecting sa peace of mind, may isang nga rin akong experience. Nung nasa jeep ako, neto lang, siyam yung nandito. Medyo puno kami nun sa jeep. Mga siyam, tapos 10 siyam yung nandito. Medyo puno kami. Tapos may isang lalaki, mga 40s to 40 to 50 siguro yung edad niya. Yung lalaki niya, ubo na ubo. Ang lakas ng ubo niya. Tapos di siya nagtatakip ng bibig. Ako naman, parang sobrang nakakairita na ubo ng ubo pa. Pumasok siya sa isip ko, kahit hindi ko naman gustong pumasok sa isip ko na ang isip ko pa nga nun yung lesson ko, kasi papunta akong school nun. Yung lesson ko, paano ko siya ituturo, ganyan, paano ko sisimulan. Or, dapat yun yung iniisip ko. Anong nangyari pa? Iniisip ko pa yung umuubo. Kasi nakakairita. Hindi siya nagtatakip ng bibig. Na parang pumasok sa isip ko na pwedeng makahawa o baka parang wala namang tong tawag dito. Tawag doon, yung safeness sa mga nasa paligid niya. Ano ba yung word doon? Basta yon. Sobrang naiirita ako. Sa irita ko, gusto ko siyang komprontahin, tapos sabihan na ganito ganyan. Tapos pag sumagot siya na na ayaw nga, tapos mag-aaway kami. Pumasok na sa isip ko ng ganun. Pero buti na lang may isang matanda, isang mabait na siguro mga 50 to 55 ganyan, babae, na nagsabi sa kanya na, "Kuya, okay lang po ba na takpan mo po yung yung bibig mo kapag nagsasalita ka? Sorry, umuubo ka?" Yung lalaki tahimik lang. Parang walang narinig. Then yung si Lola, ayun, tumahimik na lang din. After 5 to 10 seconds, yung lalaki, siguro di niya talaga mapigilan kasi hindi niya tinatakpan yung bibig niya. Ubo pa rin ang ubo. Wala namang sa pag-ubo, pero yung parang konting lang, takpan natin, di ba? Pero hindi. Parang lumalabas yung mga laway niyan doon sa pag-ubo niya. So, ayun, naiinis pa rin ako. Pero, na-realize ko na, sige, kung ayaw niya, kailangan ako na lang mag-a-adjust. Ako na lang magtatakip ng bibig, ilong. Kasi nga, instead na isipin ko siya, mag-overthink ako, masira niya yung peace of mind ko, ako na lang. Kasi, ako lang naman yung makakakontrol sa sarili ko. Siya,
Mahirap eh, mahirap kontrolin eh. Baka mag-away lang kami. Lalong magkakaproblema. Pero ako na I'm in control sa kaya kong gawin para protektahan yung sarili ko, yun, yun yung gagawin ko. Minimin ko lang dito yung mga uncontrollable things na kita mong sisira sa peace of mind mo o sa pag-grow ng sarili mo. You let them. Bayaan sila na lang. Pero ikaw na kaya mong kontrolin yung sarili mo para mag-grow, you put effort. You put effort. Yun nga, ayun yung ano natin, before we end, meron akong sinearch dito. Sabi nga, hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang magduda. Hayaan mo silang isipin na hanggang diyan ka lang. Pero hayaan mo ang sarili mong magsumikap. Hayaan mo ang sarili mong bumangon at hayaan mong ang mga kamay mong patunayan na mali sila. Yun lang class. Thank you sa inyo.